6 na taon, yung iba 12 taon, para sa bansa, no, at maisabatas ang kung ano-anong issues. Yung emotional marahil si Senator Cayetano dahil ngayon lang nangyari. Tama. At ang nakakapagduda, bakit nawala yung minority? Thank you, God! At nailigtas niyo si Senator Bato. Kung totoo man ito, good job, Senator Bato. Yan, nakakabilib ha. Ito ay isang post, kailan lang, 5 hours ago, SDS New York. Ang sabi rito, our guest for tomorrow event, 5 hours ago none other than Senator Ronald Bato de la Rosa. He was picked up by retired General Edgar Caragiba. Sabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin, I appreciate it. And you know what guys, wala na sa akin to. Gano'n naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So, Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Akala na ba namin lahat, walang kaso si Senator Marcoleta? Bakit ang dami nyo mga yung eklat? Ang dami nyo ngayon mga nginangaw-ngaw-ngaw-ngaw. Diba? Meron pa kayo sinasabi, ang Senate ay nagkukubkob ng mga tawag ito, mga kriminal. Noong una, puro kayo deny, puro kayo deny na walang aarestuhin. At sabi ni Pangulo mo, wala silang order at walang order ni Numan na aresto sa Senator Bato. Nung natakasan kayo, ang dami nyong ilangaw-ngaw. Diba? Nagtataka tayo dito, antibay talaga. Pati mga senador ngayon kinakalaban na. Sino kaya nagbibigay ng basbas dito? Bakit sa sobrang parang hindi matibag-tibag? Nakakapagtaka lang. Nakakagulat. Parang hindi na sila talaga kinakabahan sa mga senador. Ano? Ganyan ba talaga pag protektado? Tandaan nyo, hindi kayo kasama sa immunity. Wala hong immunity ang mga nasa departamento at isang direktor. Ang may immunity lang, presidente. Tandaan nyo yan. Nagtataka kami kung kayang-kaya nyo. Senator Alan Peter Cayeta, kayang-kaya yung birahin. Wow! Mamaya ipapasok natin yan pero syempre bago tayo magsimula at bago tayo rumekta, andyan yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Magbago-bago na kayo. Huwag kayong masyadong maboka. Kayo. Ang hirap sa inyo. Talagang pinapangatawanan nyo na kinakaya-kaya nyo lang ang mga senador. Nakakapagtaka, di ba? Pati itong mga nasa kamera, parang baligtad na nangyari. Nasa taas ang Senado, nasa baba ang kamera. Parang ang nangyari, ang mga senador ang sumusunod sa mga taga-kamera. Wow, mali. Hinahanap niyo si Senator Bato, hindi niyo na makikita. Nakalipad na ho si Senator Bato. Alamin natin kung nagawa sa mga senador. Attorney, political commentator, political analyst, si Prof. Tequia. Viral, lilitisin daw si Bibi Sara sa July 6. Wow. Galingan nyo paglilitis. At aabangan namin ang wala ng bilang at wala ng boto. Mababasura o archive na naman ang impeachment ni Bibi Sara. Hindi ba pag pinoprotektahan mo ang isang institusyon, gagawin mo ang lahat para pagtanggol mo yan? Tama. Lalo na ito mga senador, no? Ilang senador ang naandun, so kailangan silang pumilos. Nakita rin naman natin ang pagbugbog doon sa isang OSA member. Yun ba wala na ring halaga? Pinatawad na basta-basta yung mga NBI. Nakakatakot ito kasi kung nagagawa nila sa mga senador, kayang-kayang gawin sa mga ordinaryong citizen. Yun ang sinasabi ko Yun ang punto rito
Kasi mamaya meron home pronouncement, nagkakampi-kampihan nga ako sa live eh. Napansin nyo, meron sila rito meron silang live. Itong tibag-tibag. Meron sila. Oo. Si Director, meron. Andon yung mga iba't ibang congressman, mga personalidad na, alam nyo yun, yung mga bumabati ko sa Duterte, andun sila nagsasanib pwersa. Ang nakapagtaka dito, yung kagaya ng sinabi ni Prof. Tequia, kung kayang gawin sa mga senador, higit kayang gawin sa mga iba't ibang mga ordinaryong tao. Nakakatakot na ito. Nakakakaba na. Wala na ho yung freedom of expression. Wala na ho yung demokrasya sa bansa. Kasi, kinakasuhan na nila isa-isa. Iyak sa plenaryo itong si Senador Pia kasi doon siya nasaktan na parang parang ginagaslight yung nangyari. Tapos Tama. sabi naman ng mga minority, hindi yan totoo. Humingi kami ng kumbaga, sending prayers, nag-message kami sa group Sinungaling chat yun, natin. Kuya Admar. Pero di ko alam kung nakita mo na yung group chat. Kanina diniscuss ko nga, Prof, no, na nangyari yung putukan, 7:44, pasado 3:00 yung last message doon, si Jinggoy Estrada. Tapos ang next message, 9:55, which is, si ano pa ang nag-message? Yung nandun din sa Senado na parang, ang tingin ko nga, sarcasm kasi sabi niya, hi colleagues, okay lang kami dito. Na wala namang sinasagot si Senador Villar, Camille Villar, doon sa group chat. Kumbaga parang, okay kami dito. Wala siyang reply doon sa previous na mga message. So tingin mo may punto si Pia doon sa kanyang nasaktan siya dahil walang nangumusta sa kanila during the time 7:44 naganap yata yung putukan, Prof. Alam mo, Admar, nakakalungkot na umabot ang Senado sa ganito, no? Ang Senado dati, very collegial, nagtutulungan, pamilya yan eh. Nagsama kayo ng 6 na taon, yung iba 12 taon, para sa bansa, no? At maisabatas ang kung ano-anong issues. Yung emotional marahil si Senator Cayetano dahil ngayon lang nangyari. Tama. At ang nakakapagduda, bakit nawala yung minority? Halos lahat sila nawala, no? Parang sinasabi nga na, di kayong bahala. Yun ang nakakalungkot. Kasi kahit na ano yung sabihin mo, nag-dinner sila, maayos naman, yung fact na under siege ang Senado at may mga senador sa loob at may mga staff at kawani ng Senado, yun lang dapat ang isipin nitong mga nasa minority ngayon, no? Maraming netizens ang nangungumento at nagsasabi, kamusta naman kayo dyan? Parang ginagawan joke, no? Doon sa mga gaganon, hindi nyo alam ang personal aspect at relationship ng mga senador. So, Alam nyo, Prof. Tequia, kahit anong gawin nyo, kahit balibaligtarin nyo, hindi ho mangangamusta yan. Kasi meron ho silang pinaglalaban dyan eh. Yung kulay nila. Yan, doon yung makikita. Talaga naman. Kaya wala ho nangamusta. Ang katunayan pa nga nito eh. Tinakasan pa nga yung ibang senador eh. Diba? Tumalilis ng takbo. Itong mga nagmamagaling na minority. Tapos nung nagsalita na si Senador Pia Cayetano, saka lang doon sila nag-text kung ano-anong tinext nila. Kung may care. Wala naman talagang makikitang care. Diba? Kasi nga, puro pamumulitika, puro posisyon, puro committee ang hinahangad ng mga dorobo na ito. Yung isa, nagpaplano raw mag-resign. Puros kasinungalingan naman. Kung magpaplano ka mag-resign, pangatawanan mo, hindi yung sasabihin mo pa dyan sa media na gusto mo nang mag-resign kasi wala nang naniniwala sa inyo. Ito ang sasabihin ko. Sabi ni Aling Ledesma, ang Senado hindi humagulo, pinapagulo. Bakit? Merong nga mga pansariling interes. Doon sila nakatutok, doon sila nakatingin, at doon ang kanilang pangarap. Yaang pwesto sa committee. Kulay sa kulay, yan ang pinag-uusapan. Kaya walang care na naganap.
Walang kamusta na ta? Walang kamustahan. 'Di ba? Puro ka plastikan, puro naghaharap-harap lang sila diyan, puro nagpa-plastikan eh. 'Di ba? Eto may pasok lang ha. Total naman, napag-usapan na natin si Senador Bato. Nung una kasi, May 11, unang pagtangka, 'di ba? Tinangka nung una na arestuhin si Senator Bato. Naunsyami nga. Ngayon, bakit nyo ba hinahanap si Senator Bato at bigla ata nagkaroon na ng warrant of arrest? Hindi nyo na kayang ipaliwanag sa tao yung unang bulilyaso nyo? Kasi ngayon meron silang mga sinasabi. Pati nga si Senator Robin ngayon balak nilang paimbestigahan na parang umano'y palusot ni Senator Robin sa pagpuslit daw kay Senator Bato. Ito may lumalabas na video na. May lumalabas na na post. Hindi nyo na makikita sa Pilipinas at wala na sa Mindanao si Senator Bato. All good tayo dyan. Mas maganda yan dahil nasa New York ata o nasa Amerika si Senator Bato. Iyak na naman dito si Pangulo. Pangulo, malapit na 2028. Yung term extension na sinasabi ng kapatid mo si Ate Aming. Huwag ka na mangarap, Pangulo. Huwag ka na mangarap. Kahit sino i-endorse mo at lalaban kay Bibi Sara at gustong kumalaban sa utos mo, tiyak, dalawa lang ang patutunguhan. Kundi ilalampaso ni Bibi Sara o walang boboto sa mga in-endorse mo. Ganun lang yun. Simplihan nyo lang. Eto, parang pinapuslit daw ni Senador Robin, si Senador Bato. Nais paimbestigahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya si Senator Robin Hood Padilla sa mga otoridad dahil sa posibleng obstruction of justice. Kaugnay ito ng paghahain ng International si Criminal... Tabingi na naman pala umiiksena. May imbestigahan daw yung pagpupuslit. Ni Senator Robin Padilla. Ano pagpupuslit? Noong mga panahon na yan, dinideny nyo, todo deny ang Malacanang at todo deny itong si Tibag-Tibag na wala hong arrest warrant. Bakit naman uhulihin sa panahon na yan? Wala nga arrest warrant. Tapos sasabihin pa daw, nasa custody na naman daw ng Senado, bakit pinatakas? Kita nyo mga kabugukan talaga, ano? Yun na naman daw ang mga pinapasok nila Custody raw nasa pamangalaga daw ng Senado, si General Bato, si Senador Bato, nakatakas daw. At ito naman, gusto naman paimbestiga si Senator Robin dahil daw pinuslit Court ng arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Sendanya, ang pagkumpirma ni Padilla na isinabay niya sa kanyang sasakyan si Senator Ronald De La Rosa nang umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14 ay sapat na upang questionin at imbestigahan ang senador. Imbes na maging palusot, nagmistulang confession ang pahayag ni Sen. Robin. At the very least, our authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Sabihin mo yan sa harapan ni Senator Robin Padilla kung hindi ka maano. Ang galing-galing nyo naman. Gumagawa kayo ng mga sarili nyong kwento. Pati daw PNP magsasagawa na lang ng manhunt operation kay Senator Bato. Hanapin nyo nga kung makikita nyo si Senator Bato. Nung nakaraan, nasa bundok tralala. Ngayon may bali-balita at may post na dito na hindi nyo na makikita sa Pilipinas. At saka hindi magpapahuli sa inyo. Diba? Magbato-batopik muna kayo. Aminado ang PNP at NBI na pahirapan ang paghahanap kay Senator Bato de la Rosa, lalo pat dati rin itong naging hepe ng pambansang pulisya. Nagsabi namang handang tumulong sa paghahanap ang dati ring PNP chief na si Nicolas Torre III. Live mula sa Camp Crame na sa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano-anong hakbang ang ginagawa ng... Wait lang. May sinabi rito. Tutulong daw yung dating PNP chief. Anong papel mo? Magbibida-bidahan ka na naman? Mr. Hire, yung mga illusion mo na naunsami
yung maging PNP chief. Pero hindi nga PNP chief, di ba? Demoted nga. Paano masasabing PNP chief? Di nga, tatanong lang ho Kasi kung PNP chief, di sana hindi siya napalitan at sana yung rango niya i-4-star pa rin. So hindi PNP chief, di ba? Ginamit lang siya. Oo, acting ha, hindi ho PNP chief. O, tignan niyo kung ano rango. At ito pa, masaklap, demoted, nagbabasura na ngayon. Alagad ng batas sa paghahanap kay Senator Bato. Cheryl, wala na raw sinasayang na oras ang Philippine National Police o PNP para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nga ito ng utos ng Department of Justice o DOJ na ipatupad na ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban sa senador. Ayan na. Ngayon sila nagmamadali ngayon na arestuhin. Noong una, hindi nila kaya, hindi nila kinaya, at nagsinungaling pa yung Pangulo na walang aaresto at hindi dapat arestuhin. Wala naman daw warrant of arrest at walang nag-uutos ni Numan. Dahil sa sobrang kahihiyan, ano nangyari? Wala na. Ngayon, gigil na gigil kayo, gusto nyo nang arestuhin at kakampi-kampihan pa kayo. Maski yung dating naging acting, tutulong na. Para saan? Ha? Nakakatuwa, Nakakatuwa sila. Nakakatuwa sila, nakakairita. 'Di ba? Andun na si Senator Bato, hindi nila nakuha dahil walang warrant of arrest. Noong nagkaroon na ng warrant of arrest kuno, hinahanap ng taong bayan, nasaan ba yung warrant of arrest? Wala rin sila mapakita. Ngayon, hanggang sa ngayon, aarestuhin na. Meron ba kayong hawak na warrant of arrest? Unang-una, wala akong kaso lokal si Senador Bato para siya ay arestuhin. Pangalawa, hindi na ho tayo sakop ng ICC. Matagal na ho tayong kumala sa ICC. Bakit pa rin siya inaaresto? Ano talaga ang motibo? 'Di ba? Yun lang naman ang malaking tanong O ngayon, kung kayo ho'y naghahanap kay Senator Bato, hindi nyo na ho makikita. Dahil meron na ho ditong kumakalat na ayan ho si Senator Bato. Nakalipad na ho ng Amerika. Thank you, God! At nailigtas niyo si Senator Bato. Kung totoo man ito, good job, Senator Bato. Yan, nakakabilib ha. Ito ay isang post, kailan lang, 5 hours ago, SDS New York. Ang sabi rito, our guest for tomorrow event, 5 hours ago none other than Senator Ronald Bato de la Rosa. He was picked up by retired General Edgar Caragiba. Our board of director, Senator Bato, you are free to roam around here. International Criminal Court, ICC. Here is just a brothel. Ito malaya daw si Senator Bato you are free. Libre kang mag-ikot-ikot. Dito. Kita nyo? Saan to? Saan daw ba itong post na ito? Saan ba si Senator Bato? Nasaan ba siya? Nasa Amerika. Sorry, hindi nyo na makikita si Senator Bato. Welcome to the land of free and brave. Saan yan? US. Iyak na naman sila. Iyak nyo na lang yan at hindi nyo na makikita at wala na ho makakadampot kay Senator Bato. Nakakaawa sila. Sobrang nakakahiya. Ngayon, dahil doon si Tabingi, gustong panagutin o paimbestigahan si Senator Robin Padilla, sumagot ngayon ito si Senator Robin Padilla. Hindi ko pinatakas, wala akong pinatakas, at wala siyang kaso. Tama naman. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na tinakas niya si Senator Bato de la Rosa mula po sa Senado. Kasunod yan ng babala ng DOJ na posibleng managot sa batas ang mga nagpatakas sa senador. Nauna sa balita, live si News 5 Senate correspondent Mean Los Baños. Mean, klaro naman sa CCTV na magkasama sina Padilla at de la Rosa sa paglabas ng Senado. Anong paliwanag ni Senator Padilla tungkol dito?
Tama ka dyan po. Hindi na nga itinanggi ni Senator Robin Padilla na sila ni Senator Bato de la Rosa yung nakita doon sa CCTV footage na lumabas ng Senate building noong madaling araw ng Huwebes noong nakaraang linggo. Pero giit ni Senator Robin Padilla, hindi raw sila tumakas ni Senator Bato dahil kaswal at maayos daw silang nakalabas ng Senate building. Sa gitna nga raw yan ng presensya ng mga police at security personnel. Wala naman daw humarang sa kanila noong mga panahon na yon. Kung matatandaan natin, Bok, nauna nang sinabi ni Senator Robin Padilla na sa kanya o nauna na niyang inamin na sa kanya nga yung nakuhaan ng ating mga kamera na sasakyan na lumabas nung bandang 2:30 ng madaling araw ng Huwebes mula sa Senate building. Narito yung naunang pahayag ni Senator Robin Padilla. Pakinggan natin. Antayin natin yung investigasyon. Ako, kotse ko yun. Sinabi ko naman, kotse ko yun. Antayin nyo lang yung investigasyon. Ano pa? Ihirit pa kayo? Antayin nyo yung investigasyon para lumabas ang katotohanan. Di ba? Sino ba nagsasabi na walang aaresto? May 1, pumasok, nagtangkang pumasok. Di ba? Nang harang pa nga doon sa Senate gate at hinihintay si Senator Bato. Noong nakausap na ni Senador Alan Peter Cayetano, itong si Tibag-Tibag, nag-iba yung kwento. Parang ang nangyari, wala kaming aarestuhin at hihintayin pa yung ilang araw, 72 hours, tama ba? Ngayon, lumipas si 72 hours, nagsalita rin yung panggulo nyo na walang order, wala siyang order at sinabi hindi raw gobyerno ang gusto magpa-aresto kay Senator Bato. Oy, Pangulo, tigil-tigilan mo kami. Hindi mo na kami mabobola. Tapos na ho yung budol time. Tapos na ho yun yung mga ganong kwento. Wala na kayong mabubudol. Ngayon, ito kwento ngayon. Nasa si Senator Bato? Wala, hindi nyo makikita. At wala na kayong mahuhuling Bato de la Rosa sa Pilipinas. Ayun, nakita nyo, nasa Amerika yung post. Diba? Ngayon, sino ngayon iyakin? Hindi kasi meron silang mga banat eh. Meron silang mga nag-iiyakan sila kasi daw yung Senate daw parang pumuprotekta sa mga siya na nga bahala magbigay ng siya na bahala nga magbigay ng kanyang mga paliwanag. Hindi niya pwedeng hulihin pero pwede naming patakasin. Mahirap po yata pagka ganyan yung naging sistema natin. Because it will set a bad precedent right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. Kita nyo na? Kita nyo yung mga pronouncement? Oo, kakaiba din. No? Talaga naman. Ang Senate daw pwedeng pagtaguan ng mga pugante. Sir, kayo na rin na nagsabi ng mga araw na yun. Hindi kami bumabatikos. Pero yung mga pronouncement nyo, nung in-interview kayo ng isang, ano ba yun? MGA ba yun? Oo. Na nasa fellowship pa nga kayo eh. Di ba sinabi nyo, wala kayong tao dyan, walang aaresto at hindi nyo aaresto si Senator Bato? Bakit ito ngayon? Parang pinaparatangan nyo, di umano, na ang Senate ay pinagtataguan ng mga kriminal. Ang tanong, criminal ba si Senator Bato? Hindi kasi liwanagin natin na ang Senate ay right now na yung Senate pwede palang pagtaguan ng isang pugante. Kita nyo? Paano mo nasabi, sir, na pugante si Senator Bato? Wala naman kayong maipakitang warrant of arrest. At wala rin namang kaso si Senator Bato sa local court. Pugante ba na matatawag si Senator Bato? Kami ho ay nagtatanong. Kasi kayo ay lubos na nakakaalam niyan. Di ba? Pero ang pagkakaalam naman namin, ang isang tao, hanggat hindi pa naakusahan at hindi pa nahahatulan, kahit siya man ay tumakas, di ba? Hatulan nyo muna para masabing pugante. Di ba? Nakakagulat lang naman. Anyway, tapos na tayo sa kwento na yan. Mahirap pala. Pag sila ang gumagawa ng naratibo, okay lang. Kaya nilang parang isubo sa sambayan ng Pilipino.
kahit yung sambayang Pilipino ay sinusuka ang kanilang mga naratibo. Maniniwala pa ba kayo? Ako hindi na ho maniniwala. Si Senator Bato, maayos na tao, na naginawan lang ng kwento kasi nga, siya ngayon ang apple of the eye kasi merong usapin pa sa ICC na malapit ng makalaya si Tatay Digong. Kaya nga nila minamadali eh. Kasi binuboljak na sila ngayon ng UN. Tandaan, ang UN ho ay yan nagsasalita na. Kaya nila gustong ihatid si Senator Bato, sabi ni Aling Ledesma, doon sa Dahig para masimulan ang trial. Yan ang balak. At bukod dyan, sabi ni Aling Marie, gustong madaliin ang leadership ng liderato ng Senado para makakuha sila ng boto at para yung ibang senador ay maglipatan na at makakuha sila ng boto na 16 at ma-convict o ma-eject si BP Sara at hindi na makatakbo o ma-disqualify sa 2028 election. Yun lang naman eh. Yun lang ang totoong nangyayari at totoong mangyayari. Kaso, hindi kaya. Andyan yung mga supporter ng mga Duterte. Andyan yung mga Pilipino na naghahanda para nga dito sa ginagawang kalokohan kay BP Sara. Sino-sino ba sila? Andyan ang mga galing na abogado at Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, maraming abogado, Attorney Topacio, Attorney Jimmy Mondok, Attorney basta puro mga attorney Respicio na ngayon ay kakasuhan din. Di ba? Ngayon ito, Senator Pia Cayetano nakisabay sa trending. Dapat lang. Wag ka magpatalo doon kay yung undersecretary ng wala naman. Hindi niya ako kinamusta. Saan ka nakakita abogado? Ganun ang asal. Bastos. Di ba? Gagawan mo ng isang komedya. Gagawan mo ng isang memes. Ang mga senador, pusang gala. Saan ka nakakita? Taong gobyerno. Sumasahod sa gobyerno. Tapos may trabaho pa. Sumasideline pa sa paninira. Di ba? Buti na lang nakapag-move on na si Senadora Pia. Nakisabay si Senator Pia Cayetano sa nagtrending na Kumusta Ka sa pamagitan ng pagsasagawa ng Facebook Live kagabi, May 22. Ito ay matapos mag-viral ang kanyang pagiging emosyonal dahil sa umano'y hindi pangungumusta ng mga kasamahan sa Senado noong nangyari ang May 13 Senate shooting incident. Ipinahayag ng senadora na nag-move on na siya sa nangyari at nagpapasalamat sa mga kasamahang senador na lumapit at nagpakita ng suporta sa kanya matapos ang kanyang emosyonal na pahayag noong May 20. Ipinaalaala rin ni Senator Pia sa publiko ang kahalagahan ng pagpapakita ng malasakit sa kapwa at ang paglalabas ng sama ng loob upang makapag-move on agad. A lot of us have been friends and I really appreciated you guys who approached me, nag-show kayo ng concern sa akin and sinabi nyo nga na nag-alala kayo sa akin. I appreciate it. And you know what, guys, wala na sa atin to. Gano'n naman ako eh. Wala naman ako mapapala na ikasama ng loob ko. So thank you to my colleagues na nag-show ng concern. I love these guys. I do. So that, I guess, is some life lessons I want to share with all of you. It's important that we surround ourselves with people who we can trust, with people who we know care about us. And if there are misunderstandings, sabihin nyo. That's why sinabi ko na ito yung feeling ko. Tama. Ganun lang naman eh. Dahil masakit sa dibdib pag hindi sinasabi. Kaya ginawa ni Senador Pia Cayetano, nilabas niya lang. Kasi talagang nakakadismaya yun. Ang tagal nyo nagsama-sama sa Senado, tapos walang, basta kilala nyo na kung sino yung mga senador na mga durobo dyan. Buti pa nga ito si Senator Loren Legarda eh. Napapaluha siya kasi siyempre kasama niya. Tapos ginawan pa ng kwento. Goes the best actress daw, the best actress. Pusang gala itong mga,
Bahala kayo sa buhay nyo, basta kami, Duterte, at sinong sumusuporta sa mga Duterte, suportado rin namin. Ngayon, ito, marami mag-iiyakan na naman. Bakit, Kuya Goods? Pinayagan ng ICC na hindi dumalo si Tatay Digong sa personal, pinayagan ng ICC na wag dumalo ng personal sa status conference. Ano yung ibig sabihin nito? Ito na ba yung, para saan ba itong, yung usapin na ito? Yung pinayagan. Alamin nga natin dito. Talagang maganda kung halimbawa mahimay-himay natin nung ICC tinakda na ang agenda para sa unang status conference. Unang pagharap ni Tatay Digong. Kaso nga lang, pinayagan siya na hindi humarap. Very good yan. Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng isang kautusan kahapon para sa kauna-unahang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Pinayagan ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Kinumpirma ng korte ang paghirang kina Mr. Peter Haynes bilang counsel at Ms. Kate Gibson bilang associate counsel para kay Duterte matapos payagan ang pag-atras ng kanyang mga dating abogado sa pangunguna ni Nicholas Kaufman. Kabilang sa mga tatalakayin sa May 27 ang posibleng petsa sa pagsisimula ng paglilitis o trial. Ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protocol para sa mga proteksyon ng mga saksi. Ang dami raw saksi na iimbitahan. Wala nga sila maimbitahan dyan. Anak ng bugi. Yung sinasabi lang 30,000. Sana dumalo yung 30,000 ha. Kasi yun yung niyayabang-yabang nila, yung 30,000 daw nila na mga testigo. So anyway, kung umabot ka sa video natin yan at siyempre yung shoutout segment natin at meron pala akong pakiusap sa inyo. Ito magaling na ano to eh. Itong bata na ito na pwede nating maging kakampi. Oo. Pwede nating maging kakampi kasi nakikita natin ang potential eh. Ito. Yan. Si Mang Banat, paki-subscribe nyo. Magaling eh, napapanood ko eh. Biglang umano sa akin eh, sa screen ko eh. 'Di ba? Suportahan natin 'yan, mga kasama at makakatulong sa atin 'yan para ipagtanggol ang mga Duterte. Si Mang Banat. Ito si Mang Banat to. Nawala Ayan, si Mang Banat. 'Di ba kung meron tayong Banat Bay, meron ding Mang Banat. Babanatan niya yung mga durobo at saka yung mga bulager ni Bangag. Ayan, si Mang Banat. Duterte vlogger din to Bago pa lang siya pero subscribe natin para meron tayong katulong. Hanggang sa muli. Dito tayo sa shoutout segment natin. Shoutout! Okay, ito na. Mula kay mula kay Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo Ma'am. Richmond Mercado, shoutout. At Iliana Go, shoutout po sa iyo. Agabandara, shoutout po. Ading Ku, shoutout po. Juana Linsut, shoutout po sa iyo. Gamalisang Geza, shoutout po. Carolina Obia, shoutout po. Jakil Cares, shoutout po sa iyo. Pasito Conjero, shoutout po. PMCS, shoutout po sa iyo. Eduardo Malanum, shoutout po. Emily Ilyasar, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po sa iyo. Mick 3213, shoutout po. Jerome Del Merced, shoutout po. Lorraine Bautista, Nanette Labiton, shoutout po sa inyo. Pilipina sa Laila, shoutout po. Jose E. Barbia, shoutout po. Secret Admirer, wow, Secret Admirer, shoutout po sa inyo. Helen La Victoria, shoutout po sa inyo. Ana Kotayko, shoutout po sa inyo. Annalisa Collis, shoutout po. Getco Pension House, shoutout po.
Arlene De Vera, shoutout po. Alfredo Lacanilao, shoutout po sa inyo. Rafael Bulencia, shoutout po sa inyo. Roberto Meja, shoutout po. Nelson Villa, shoutout po. Dave Limwell, shoutout po sa iyo. Corazon Alimidyan, shoutout po. Rosie De Jesus, Carmen Safra, shoutout po sa inyo. Pasito, Nenet, Julia, Jennifer, De La Gracia, shoutout po. User SDBJR, shoutout po sa inyo. Maria Stenger, shoutout po sa inyo. Cabarrio, shoutout po sa inyo. Rasol Banalan, shoutout po. Beneticon, shoutout po. Rodriguez San Diego, shoutout po. Lee PKFH, shoutout po sa inyo. Ibet Yancha, shoutout po sa inyo. Amiri Sacaron, shoutout po. Lilan Roda, shoutout po sa inyo. Nelson Duccio, shoutout po sa inyo. Rodrigo San Diego, Bernard Villaruel, G. Estrella, shoutout po sa inyo. Lian Strilla, shoutout po. Ashley, shoutout po sa inyo. Toto Vegas ng New Zealand. Lawrence Sarte, shoutout po. Jason Magluyan. Kalapastor, shoutout po sa inyo. Ayan, kumabot ka sa video natin ito. Ang akin naman pong paglalambing, like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye!